Hello mga kabartudes! Na-miss nyo ba ako? Siyempre, always panalo, always tagumpay. Sa lahat ng mga kabartudes ko, kamusta na po kayo dyan? Naway sumainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at ang kapayapaan at ang kagalingan nyo sumainyo palagi at palagi kayong malakas. Dalangin ko ang inyong mga kahilingan, matupad ang inyong mga dalangin kay God. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nag-aabang ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, hindi nyo ako kasi masyado laging nakikita ngayon. Kasi super busy, marami tayong kausap sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. And shout out sa lahat ng mga umorder ng aking Lucky Charm and Protection. Lucky Charm and Protection. Lahat, ang gulo ng aso ko kasi. Ang gulo ni Bebang eh. Mamaya ka na, papalambing. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpagawa, nagpagamot, at bumili ng Lucky Charm and Protection. Nawa palagi nyo mapagana yan at sumain nyo palagi ang balik swerte at money back flow sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-aabang ng aking video. At syempre ngayon, alam ko mainit pa sa tubig na mainit ang mga issue ngayon. At sinabi ko naman sa inyo, huwag kayong maguguluhanan sapagkat alam ko na kung ano ang darating at ano ang pupuntahan ng mga magaganap sa ating bansang Pilipinas at sa mga mamayang Pilipino. Tandaan nyo, wala na ang batas, ang tamang batas sa gobyerno. Nasa taong bayan na ang batas. Kaya kung hindi kayo kikilos at kung hindi kayo gagawa ng paraan, hindi nyo masusolusyonan ang problema ng ating lipunan, ng ating bansang Pilipinas, ang mga nasa gobyerno, at nasa mga politics system ng mga korap. Kaya sa lahat ng mga kabartudis ko, sinabi ko sa inyo lahat, at hindi ako basta naglalabas agad ng video kapag hindi pa nangyayari lahat ng mga sinabi ko dahil sureball tayo at legit tayo na darating at mangyayari ang lahat ng sinabi ko. Kaya sabi ko sa inyo mga kabartudes, at hindi ako basta-basta at hindi nyo alam kung kailan ako bibira at palagi ko sinasabi sa inyo ang ating katagumpayan ay nasa sikretong sagrado ng ating mga poder. Kaya wag kayong magpapalinlang sa mga tao na hindi nyo lubos na kilala at hindi nyo lubos na nakikilatis at hindi nyo lubos na nararamdaman ang kanilang mga pinaparamdam. Ayan. Ayan. Marami kasi nagsasabi at nagtatanong sa akin tungkol sa mga lumalabas na issue. Kasi sa totoo lang, wala akong time manood ng mga ngayon dahil talaga super busy at inuubos ko yung mga naka-line up ko, mga client ko, sa lahat ng mga hindi pa naka-line up, sa lahat ng hindi pa nakapagpabook, sa lahat ng hindi pa nakapagpabasa. Maaari kayong tumawag sa aking numero 0962 615 5424. Diyan niya ako makakausap sa Viber, sa WhatsApp, sa Imo, at sa True Text. Ayan. And True Call. Ayan. I miss you all and I love you all, mga kabartudes. At syempre, I love OFW sa lahat ng mga OFW ko na kliyente. Mag-ingat po kayo palagi dyan at kasama kayo sa aking mga panalangin at dalangin ko. Okay. Sa lahat ng may mga masasamang karamdaman at dinaramdam, itapat nyo ang inyong mga noo sa inyong camera para kayo ay aking mabasbasan. Okay. Itapat nyo na po yung inyong mga noo sa inyong camera. Ako po ang original Jingle Bell at ako po ang original Healing Bell. No?
Thank you very much po sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa aking mga gabay ng tagumpay at sagradong orasyon at ritual. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin at sumusuporta sa aking video. Kaya po sa lahat ng mga kabertudes ko, gaya ng mga sinabi ko sa inyo, ngayong lahat ng mga ayaw makinig, bahala kayo manginig sapagkat alam ko na kung ano ang kahinatnan at mangyayari, kung ano ang mga magaganap sa ating bansa, sa ating lipunan at sa inyo kahit saan kayo naroroon. Alam ko ang mangyayari sa inyo once na kayo ay tinutukan ko o nag-focus ako sa inyo. Kaya sa lahat ng mga naniniwala, nagtitiwala at may buong pangunawa, maraming salamat po sa inyo and have a bless you and God bless you more. More power, more blessing po sa inyo. Ayan, tingnan natin ngayon ang mga kaganapan at mangyayari sa ating bansa. Kung anong na nga ba ang nangingibabaw. Siguro naman, alam nyo na ang lahat ng mga sinabi ko sa mga nakaraang video ay nangyayari na ngayon. Binigyan ko na kayo ng sign. Pag sinabi ko sa inyong agapan nyo. Kasi ang problema, pag nag-stay dyan at pinabayaan nyo, hindi nyo nilabanan, hindi nyo binigyan ng solusyon, wala. May iba ang direksyon at puro lang konsumisyon. Kaya kung ako sa inyo, agapan nyo. Push nyo yan. Ha? Pero nasa sa inyo yan, hindi ko kayo pinipili na maniwala kasi bahala kayo. It's not my problem anymore. It's yours, not ours. Ayan. Happy lang, good vibes lang for Rocket Swerte. Always panalo, always tayo tagumpay. Ayan. Tingnan natin yung nangingibabaw, no? So, alam ko na lahat ng mga nakapick up ng aking mga video at na sumusubaybay, ngayon alam nyo na nangyayari na lahat ng mga dapat mangyari. No? Sapagkat kaya ngayon, gusto ko nang gumawa ng video para ibigay sa inyo at i-like and share nyo ito. Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo dahil kapag kayo ay palagi sumusubaybay sa akin, kayo palagi ang unang makakapanood ng aking new upload. Ayan. Wala, may background tayo. Wait. Yan, syempre, pinatay ko kasi may background music. Baka tayo question, copyright tayo, no? Naririnig. Nawa. Okay, ang hirap naman gumawa ng video. Okay po. Ito yung tingnan natin yung nagaganap. Kung natatandaan nyo, yung mga sinabi ko sa inyo na tungkol kay Marcoleta, kay Cheese, kay Bato, kay Sara, kay sino pa babasa lahat ng mga binasahan ko dyan at sinabi ko sa inyong side. Kayo na ang bahala mag-isip kung nangyari na ba o nangyayari na o mangyayari pa. Wala na ang batas sa gobyerno. Wala na ang kapangyarihan, nasa taong bayan na. Kaya kayo, mga taong bayan, mga Pilipino, mag-isip-isip kayo. Kasi wag na kayong umasa na maayos agad ang problema sa ating gobyerno, sa ating hinaharap ng ating bansa. Mahirap ipaglaban ang ating bansa kung ang mga Pilipino ay hindi nagkakaisa at hindi nagsama-sama at hindi nagtutulungan at hindi lumalaban dahil wala na tayong magiging bansang matino, wala na tayong magiging mamamayang matiwasay, lahat mahihirap na. Kaya wag nyong hintayin dumating hanggang dulo ang ating bansa at sinabi ko sa inyo, baka maging alipin na tayo. Alam niyo yan,
alipin na at mawala sa atin ang bansang Pilipinas dahil sa mga kagagawa ng masasamang nilalang. Kaya labanan at solusyonan ang mga masasamang nilalang. Huwag kayong matakot dahil may Diyos tayo na mas poprotekta at tutulong sa atin upang maibigay ang ating tunay na kalayaan at tunay na kahilingan para sa ating bansa at sa mga namumuno at liderato sa ating gobyerno at sa admin. Kaya sa lahat po ng mga Pilipino, nasa sa inyo na yan dahil hindi kayang labanan ng isang tao lang ang hinaharap na problema o malaking problema ng ating bansa, ng ating admin, ang mga laban. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pag-asa ng mga lideratong hinahalal nyo at nahalal natin at inuupo natin at gusto natin na kapayapaan, suportahan. Hindi lang suporta sa pagboto, kundi suporta sa tapang at lakas na pagtulong at pakikipaglaban sa ating mga katunggali o kaya kahihinatnan ng ating mga laban. Gaya ko sa inyo, di ba sinabi ko sa inyo, Clash of Clans. Ayan. Ubusan ng talino, ubusan ng tapang. Sa totoo lang yan, kung kikilos ang taong bayan at ang Pilipinas, may isasalba natin. At kung magkakaisa at magtutulungan at magpapakita ng tapang ang taong bayan, matatapos na ang laban. Kayo na lang ang iniintay. Taong bayan, gising na. Sobra na, tama na, palitan na ang kaguluhan sa ating bansa, sa ating mga lideratong nakaupo sa gobyerno ang nagpapalakad sa ating bansa. So, tingnan natin ang nangingibabaw ngayon o kung ano ng kahinat na ng ating bansa ng mamamayang Pilipino. Ayan, no? Kaya mag-isip-isip na ang taong bayan kung paano makakabangon at makakatulong sa pagbabago ang ating bansa. Taong bayan ay marami nang nalulungkot at ito yung nararamdaman ko sa aura at nakikita, ha. Marami ngayon nalulungkot, nalulumbay, na panghihinaan ng loob at hindi alam kung paano maaayos o maitatayo muli ang ating bansa at ang ating kabuhayan o ekonomiya. Kaya ayan po, super luksa ngayon ng mga Pilipino at nakalulungkot dahil puro sila away, puro sila gulo, puro sila mga palit-palit, balik-balik at pagalingan, ayan, at competition pa rin, at nakikita ko pa rin ang mga strategy. Kaya wag po kayong magpalindang, mga kababayan, at taong bayan talaga ang pag-asa, hindi ang mga nakaupo sa Senado, sa Congress, or sa anumang administrasyon, no? Nasasakupan ng administrasyon, sapagkat mapanganib na ang ating bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Maaaring mabaliwala na ang lahat, no?
dahil sa mga pangyayari at laganap na kurakot or corrupt or syndicate or sindikatong mga gawain at mga di magagandang patakbo sa ating bansa. Kaya napapanahon na, nalalapit na at sobrang lugmok na mga taong bayan, sobrang blur, sobrang luksa na o tinatawag natin na sobrang lungkot na talaga at hindi alam kung paano maitatayo muli. Meron ako nakikitang tatlong nakaupo na matindi na maaalis sa pwesto na ito na talaga yung sign ng magiging pagkatalo ng mamamayang Pilipino kapag hindi sila nagising sa katotohanan. Ayan. O walang pagkakaisa. Okay? At syempre, patuloy pa rin ang pagkilos ng financial o pera ng taong bayan sa mga labanan o sa mga gastusin o sa mga pagkukurap, no? May parang sumpa na ayaw pa rin magpatinag at ayaw pa rin magpatalo, kaya mabubutasan at mabubutasan ang banga ng nakakulong ng mga kasamaan, maaari makalaya pa or hindi makulong yung iba. Kaya dito sinasabi patuloy pa rin ang pag-aaksaya ng pera sa kaban ng bayan. O tuloy-tuloy na paggastos. Ayan. Magkaroon po tayo ng tiwala sa sarili para sa kakayahan at kaligtasan ng ating bansa. Sinasabi dito na ang lahat ng tao ay magkaroon ng tiwala o ang mga taong nakikipaglaban para sa kapayapaan at katarungan at kalayaan ng ating bansa ay mag-encourage o tinatawag na kailangan ipakita mo yung tiwala mo sa sarili at yung kung paano ka makaka-encourage ng mga kasama o tao na maniniwala at magtitiwala sa inyo. Kaya laban lang sa mga lideratong lumalaban at nakikipagsapalaran sa tunay na kalayaan, tunay na kaligtasan ng ating bansa at ng mamamayang Pilipinong naghihirap. Kaya tuloy-tuloy lang kasi magkakaroon dito ng fighting o labanan. Kaya dapat maramdaman nyo sa sarili nyo na kung ano ang mas makabubuti sa ating bansa. So, mean to say, ang mga Pilipino prepare na. Be prepared, trust yourself, and trust to each other in your group or in your ground na magkaroon ng compress ang mga mamamayang Pilipino. Pero mangyayari yan, magko-compress talaga ang mamamayang Pilipino, ang mga taong bayan para sa pagkilos. Ayan, kaya magkakaroon talaga ng People's Power 3, no? Kaya malapit na yan dahil wala pa rin tigil yung paggasta o paggastos ng kaban ng bayan o pera ng bayan, ano? Kaya tuloy-tuloy lang. Suportahan natin yung taong pinagkakatiwalaan natin dahil dito talaga sinasabi na dito ay hindi kayang ipagtanggol ng isang tao, like for example ni Marcoleta, ni Robin, ni Bato, ni kung sino man yan. Kailangan lagi nakaback up ang taong bayan. Hindi ko kayo binibigyan ko kayo ng good idea at saka encouragement na magkaisa kayo at lumaban tayo sa lahat ng mga
lakas, ibigay natin ang tapang, lakas at husay sa pakikipag tunggali o laban dyan sa mga kurap, no? At syempre magkakaroon na ng desisyon ng taong bayan na magkaroon ng people's power. Then maaari nga, lagi ko sinasabi sa inyo, nakita ko sa isang tarot card ng nakaraan na nabibigay na ng sign na para bang nag-iisa lang lumaban si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos sa kanyang last for show, na maaaring magkaroon talaga ng matinding hamon sa kanyang pagbaba sa palasyo at kaguluhan sa ating bansa. Kaya marami ngayon mga mang-encourage na mga liderato o promotor para labanan ang mga corruption. Kaya kayo na po ang balang mag-isip. Kung ayaw nyong maghirap, ay agapan nyo kung anong solusyon dyan sa mga problema. Maraming magaganap na kaguluhan. Talagang sabi ko na yan sa inyo nasa panganib si Marcoleta, si BP Sara, si Cheese, si Bato, si Bongo, si Robin, lahat ng mga partido ng Duterte. Kaya sa mga nagsasabi nga sa akin dyan na Duterte, hindi po ako makikialam sa mga kaguluhan nyo, kundi nagbibigay ako babala o basa ng tarot card reading. Alright? Kakakilabot tong mga tarot card, kasi sinasabi ko sa inyo, it seems like you're blocked, but you can still take a step. So I mean to say, mananatiling sarado ang mga mata ng tao at cover up ang kanilang ground o ang ground natin at napapaligiran ng mga sindikato. So I mean to say, magiging parang talunan na naman ang mga taong sarado ang mga mata, no, sa pagkilatis o mga nakikita na kaguluhan at maaaring maging biktima. Marami akong nakikitang mga mangyayaring pabalik-balik na sitwasyon ng biktima or may involved sa dahas at di magandang crime or krimen, no? Kaya imulat nyo yung mga mata nyo, mga kabertudes at mga Pilipino, kung ayaw nyong solusyonan yung mga problema na yan. Huwag kayong matakot dahil sinasabi naman din dito, laban lang. At kung kayo ay mas gugustuhin yung maging maayos ang ating bansa, ang nakikita ko talagang batas wala na doon sa sinusunod sa mga nasa gobyerno or admin natin, no? Ang batas ay nasa taong bayan na.
pinaubayan ni God sa taong bayan. Kaya taong bayan ang kikilos at nag-aayos ng sariling pamamaraan sa kaayusan ng ating bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino para hindi magpatuloy o tuloy-tuloy ang kahirapan ng ating bayan at ng ating kapwa Pilipino. No? Ayan, matindi ang haharapin ng taong bayan na pagsubok ngayon. Kaya daming magkakaroon o magiging change object sa mga gagawin. Dahil kailangan na natin mag-move from problems and mindful, be mindful what you take. Alright? Kaya mag-move on na tayo sa mga problema. Kailangan ng kumilos at kailangan ng mag-move on ang mga tao sa problema. I mean to say, solusyonan na. Paano nyo masusolusyonan kung walang compress? No? Ayan. Ayan. Magkakaroon and you have earn everyone on your success. Kaya magkakaroon ng mga pagbuo ng mga grupo-grupo. No? Kaya gulo. Papunta sa gulo ang pagbuo-buo ng grupo. Kaya magkakaroon ng paghahanda sa mga laban o labanan. Clash of Clan pa rin. Sabi ko sa inyo, labo-labo yan. At kung kailang maaayos na yung problema, tsaka mga manggugulo, may mga maligalig, may mga bluff, may mga hadlang sa na kung kailan dapat na malaman kung sino ang mga mastermind, may mga ganyan, magugulo talaga para hindi sila mabulilyaso or tinatawag natin na mabuking kasi maaring sila ay mga sangkot, no? Ayan, patuloy pa rin na magiging mas mahirap ang kahirapan ng mga mamamayang Pilipino o ng taong bayan. Maghihirap, mag-evacuate ang mga tao, no? Hindi ko alam kung kayo ay naniniwala sa mga sinasabi ko, pero talagang bahala kayo kasi life is hard right now. Kaya nga sinasabi yan, and look around. Help is at hand. Kaya kilos na mga taong bayan. Ayan. Okay, those is always another way to do something. Kaya mag-isip-isip na kayo, mga Pilipino, hanggat maaga, hanggat maagapan pa, hanggat kaya na. Gawin nyo na yung dapat gawin. Kung may nagawa kayo noon, nakikita nyo naman na may nakikita rin kayong mga idea na pwede nyong gawin at gawin nyo na hanggat maaga. Kasi bago pa ang mga tao ay maging lugmok na talaga. No?
maraming maraming mga maka-cancel or yung cancelment doon sa mga binabantayan nyo o sinusubaybayan yung sinusuportahan yung tao. Like for example, yung mga sinusubaybayan nyo na parang pelikula na ang ending biglang ika-cancel, yung na mangyayari. So yan, no? So yan, nasa bingit na ng hindi magandang kalagayan ang mga tao. Kaya nakahang na, the hangman, or naka na mga tao. Kaya patunayan nyo na kaya nyo ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Patunayan nyo sa sarili nyo na ang mga kalaban nyo ay mali sila sa kanilang mga inaakala na kayo ay magiging talunan o tayo magiging talunan sa mga kurap, no? Kaya kilos na mga Pilipino dahil nalalapit na yung di magandang pangitain ng bansang Pilipinas. Marami pang mga mangyayari, gaya rin na sinabi ko sa inyo, kapag hindi na solusyonan niya mga flood control, another year or another next year, ang tubig baha ay maging dagat na ang ating buong Pilipinas. Maging dagat na, no? Kaya maaaring yun yung sign na maihalin tulad doon sa mangyayari dahil sa kapabayaan ng mga nasa gobyerno at ginagamit ang pera sa hindi importante na dapat mas importante ng harapin, katulad ng flood control nga or tinatawang panangga sa mga baha or anumang pwedeng sakuna sa mga buhay ng tao. Kaya ang nangyayari kapag yan ay nagpatuloy habang tumatagal, yung mga maliligtas lang sa tubig ang maaaring makasurvive, gaya ng mahalin tulad doon kay Noah ba, yung gumawa ng barko, ng malaking barko para mailigtas ang mga tao. Kasi ganun, doon patungo yung sistema ng mga baha, no? O ng tubig, no? Paging kalahati dagat. Hindi natin ma-sure kung mangyari din yung sinasabi doon sa kwento or doon sa na mahati ang dagat at dadaan doon ang mga tao. So hindi na ganon. So baka wala nang mangyayari. Patay lahat ang mga Pilipino pag nagkataon lubog na sa baha, no? Kaya pray na lang tayo at umasa tayo sa tulong ng Panginoon na tayo ay makasurvive at maasaayos na talaga ang sistema ng mga kalakalan at karahasan dito sa ating bansa, no? Balik-balik lang yung mga problema na hindi matatapos hanggat hindi natatapos ang termino ng ating admin, no? At si BP Sara hindi yan titigilan hanggat hindi nakukulong. Kaya ang mga partidong Duterte hindi talaga titigilan. Wala, labanan yan talaga ng mga nagpapagalaw ng pera, no? Money is a power. Kaya yan, tsaka yung posisyon, ano, kapangyarihan
sa batas o kapangyarihan sa gobyerno. Kawawa. Hindi ako nakakalungkot kasi tumatagal lang tumatagal, ang sistema ay kaguluhan pa rin. So, ilang taon na wala nang pagbangon, wala nang move. Kaya sabi nga, move from the problem ang mga tao. Kaya kung ano man yung mga problema, i-wash out na. Magtulong-tulong na sa puwersa. Sisigaw na yung mga tao ng tama na, sobrang napalitan na. Yan. At mga sisigaw dyan na baba na. Nakakagulat. Kaya sinabi ko sa inyo, may mga kung kailang malalaman na ninyo, parang pelikula, kung kailang malalaman na kung sino yung mga mastermind, kung sino yung may mga pinagmulan ng mga problema, tsaka pa mahadlangan, at may mga bida-bida, may mga nagdudunong-dunungan, may mga nagmamarunong, kaya sa ginagawa nilang ganyan, lalong lumalala ang sitwasyon at problema ng taong bayan at ng bansang Pilipinas. Kailangan na magkaisa ng taong bayan para isigaw ang isang sigaw na umaalingaw-ngaw dahil sa mga kaloka. Yan na. Tandaan nyo mga Pilipino, ang batas wala na kayong aasahan na magandang batas sa gobyerno kung hindi kayo kikilos, dahil ang batas na mananaig ngayon ay nasa Pilipino, nasa taong bayan na. Kaya kung gusto niyo ipanalo ang kapayapaan, kahusayan o katiwasayan ng ating bansa at hindi magpatuloy ang hirap ng mga Pilipino, mag-isip-isip na kayo. May mga idea na kayo na pwede nyong gawin at pwede nyong pag-isahin upang kayo ay magkaisa tayo at matinding panalangin na pa rin ang kailangan. Palagi na tayong manalangin dahil maaaring magkaroon talaga ng karumal-dumal, mga dahas, patayan, at mga iba't ibang klaseng krimen na sinabog ng mga masasamang tao, no? Dahil sila ay mga nasapian na ng mga masasamang elemento, no? Yan, sasabay pa ngayon excuse me, sasabay pa ngayon yung mga problema ng panahon, no? Dahil sa iba't ibang climate change, mga volume, no? Kaya yan, may mga volume na mangyayari. Nakakalungkot kapag nanaig ang kasamaan sa ating bansa. Bahala kayo. Alam nyo, sa bandang huli kasi, sa patuloy na pagbulag-bulagan ng mga Pilipino, sa kasamaan, kahit nakikita na ang kasamaan, sa patuloy na bulag-bulagan, tandaan niyo, yung mga susunod na henerasyon, ang anak o whatever na lahi ng Pilipino, lahi nyo ng bawat Pilipino, ay nasa panganib na. Ano? Kaya, huwag tayong maghangad ng anumang yaman sa ating
sa lupa, hindi natin yan madadala sa langit, at lalong-lalo na hindi tayo magiging masaya sa langit kapag pinagpatuloy natin ang mga gawaing masama. Dahil nakatingin palagi sa atin si God, at alam nila ni God kung ano yung mga nangyayari sa atin at wala tayong maililihim sa kanya. Nakakalungkot lang kasi sobra na talaga yung kasakiman, kaguluhan, at madugong labanan ngayon paparating ng mga buwan, araw, buwan, o linggo, o next year. Palapit ng palapit talaga ang mga kaguluhan palalo, yung palala. Kasi kaya na sinabi ko sa inyo, labanan na nga. Flash off na. Madugong labanan. No? Ubos kong ubos. Tatapang. Pero ang sinasabi ko sa inyo, takutan lang yan. Kaya kapag natakot kayong mga taong bayan, wala. Talo kayo. Kaya kung ang mga nasa gobyerno ang mananaig ng mga nag-ahari na masama, kapahamakan na ng buong bansa at ng lahing Pilipino. Wala na mangyayari. Magulo na. Magulo na. Basta isa lang masasabi ko sa inyo. Sa batas, wala na kayong maaasahan. Ang gagawa na dapat ng batas ngayon at binigay na nakikita ko, pinahiwatig ni God na ang batas ay nasa taong bayan. Wala sa mga nakaupo sa gobyerno. Kaya ang mas masusunod yan at magwawagi yan taong bayan. Kaya kung may pagkakaisa ang taong bayan, tsak yan. Mabilis lang masolusyonan ang problema ng taong bayan at ng bansang Pilipinas. At iupo na kung sino yung dapat iupo na maayos at maganda ang pamamalakad at makakatulong sa mga kahirapan ng mga Pilipino. Tingnan natin kung matatapos na ba ang kaguluhan sa ating bansa. Ayan. Hindi pa rin matatapos, kaya take your time to think before your action, kasi kailangan pag-isipang mabuti kung paano a-actionan. Tingnan mabuti kung paano ma-actionan ng taong bayan ang mga nangyayari. Kaya wala pang katapusan. Kaya take your time to think before you action. Alright? Kaya ano pang hinihintay nyo? Patagalin nyo pa. Huwag kayong magkaisa. Hayaan nyo malugmok ang Pilipinas. Hayaan nyo maghirap lalo ang mga Pilipino. Magpatalo ang taong bayan. Na ang taong bayan ang naghalal sa mga nasa gobyerno ngayon na namamalakad o namumuno. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bahala kayo. Bahala kayo, ha?
Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Pag hindi nyo inagapan, sorry, kayo na rin ang nag-tolerate ng problema para lumala ang problema ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Alright? Okay, anong susunod na mangyayari sa ating bansa? Ayan po, 50-50 na. Ano, heart prayer. Take time out. And the answer will come. Kaya nasa hukay na ang isang paa ng mga mamayang Pilipino, ng taong bayan. Kaya sabi, take time out and the answer will come. So ayan, ay nang balang musga. Next. Anong gusto niyo itanong? Magkakaroon ba ng people's power? Yes. Kasi magkakaroon ng boundaries. No? Magkakaroon ng hangganan. No? Kaya understand your beliefs, values, and boundaries. Alright? Anong mas matinding magaganap sa ating bansa? Yan ang pinakamatindi. Strange. No? Kalakasan. You don't know your own strength until it is tested. Tandaan nyo, hindi nyo mapapakita or masasabing malakas kayo kung hindi nyo masusubukan or hindi nyo susubukin. Kailangan nyo maging matatag. Kailangan nyo subukin, harapin para maging matatag. Alright? Strength, kalakasan, palakasan. No? Kaya mangyayari talaga ngayon puro palakasan. Kaya lakas ang kailangan. Kaya kung palakasan na rin lang naman, mas malakas ang taong bayan pag nag-compress. No, nagkaisa. No, at kumilos na. Pamasugpo na yung kasamaan na nagaganap o nanggugulo sa ating kaayusan, kapayapaan, at kaligtasan ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. Alright. Last card. Matatapos na ba ang general problem ng ating bansa? Ay, nako. Huwag magpabudol. Kaya ibahagi at i-share nyo rin tong video na to. Ibahagi nyo
ating tagumpay, ang inyong tagumpay, para makagawa pa kayo ng mas marami katatagumpay nyo or pagiging success. No? Sharing your success and build more success. So, kaya huwag kayong magpapabudol, huwag kayong magpapaloko at share your blessing. Kung kayo ay binigyan ng blessing or successfully life, share or pagtulungan kayo o tumulong. In general, yun ang kailangan ng ating bansang Pilipinas. Hindi maging corrupt, hindi maging magulo, hindi maging kapahamakan ang nag-iintay. Kaya maraming krimen na magaganap. No? Kaya kailangan talaga ng pagkakaisa. So, tingnan natin to. Okay, kailangan ng taong bayan magbalanse, no? 6 balance and create calm atmosphere. Kaya lakasan pa ang pakiramdam, kaisipan, katinuan, katapangan, katatagan, at kakayahan at karunungan para pagtagumpayan natin ang problemang hinaharap ng mamamayang Pilipino at ng taong bayan at ng ating bansang Pilipinas. Nasa panganib na. Kaya ano pang hinihintay ng taong bayan? Nasa inyo ang batas, wala sa Kongreso, wala sa Senate, wala dyan. Kaya God knows. If what happened, no? Safe country. Kailangan natin i-safe yung country natin, no? At maraming kalungkutan na akong nakikita na part na to ng mga kaguluhan ng Marcos at saka ng Duterte. Super grabe. In a whole year, in how many years, continuous pa rin yung politics system ng labanan. Kaya magkakaroon talaga ng mga revolution na sacrifice ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino sa pakikipaglaban. So, marami dyan na nakikita nyo, talasan nyo yung mga mata nyo, pandinig, pakiramdam, dahil malilinlang na naman ang taong bayan kapag sarado ang mga mata. At di nakikinig, or ang tenga, sarado ang mata, sarado tenga, at sarado ang bibig. Wala na mangyayari dahil puro mga kilos protesta na ang nangyayari. So, ang mga Duterte, kapag nawala or natalo, tapos na ang career ng mga mamamayang Pilipino, kundi harapin ang
mahabang panahon ng kahirapan at mawala ang mga kabuhayan at saganang pamumuhay. Maging alipin ang mga Pilipino, meron na magmay-ari na parang nagmamay-ari na ng Pilipinas. At wala na. Finish na. Kaya kung hindi kikilos ang taong bayan sa hinaharap na problema ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino, patuloy na lugmok at mararanasan natin ang pamumuhay na karanasan ni Noah. No? Ayan, sa mga nakakaalam ng kwento ni Noah ba? At ni Moises. Ayan. Kaya dalangin natin na matalo ang kasamaan at ang manaig pa rin ay ang kabutihan at kaayusan ng ating bansa, kapayapaan at kalayaan ng ating mamamayang Pilipino na nahaharap at nasasadlak sa burak ng kahirapan at kabiguan. Wala na, kasi sa totoo lang, ang pinakaswerteng bansa sa alam ko, sa mga hindi nakakaalam, ay ang Pilipinas lamang. Dahil nandyan lahat ang swerte sa Pilipinas. Alam niyo ba yon? Na nasa Pilipinas ang pinakamapalad na mga tao na merong lakas at kakayahan para isalba ang iba't iba ding country o tulungan ng iba't ibang country. Ang mga Pilipino lamang ang may kakayahan at maging kaakabay o kaakibat o kaisa sa pag-unlad ng mga bawat bansa. Kung mapapansin nyo, mga Pilipino pinakamaraming population at maraming matyaga na katrabaho sa iba't ibang bansa. Kaya hindi pwede dapat mawala ang Pilipinas sa mapa. At hindi dapat maging lugmok ang mga Pilipino dahil kilala tayong magalang, matipuno, matulungin, pagmahal, matiisin, matyaga sa lahat. Nasa atin na matalino rin pero hindi lahat kasi iba syunga-syunga. Kaya okay, shout out sa mga syunga-syunga dyan, huwag na kayo magpaka-syunga-syunga rin ha, at maging bubonics. Kaya kailangan maging matalino at hindi basta kaalaman lang, pati karunungan. Kaya ayan, shout out po sa lahat ng mga OFW natin, na lahat ng ating mga suki at kliyente. Maraming salamat sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe na kayo. Pindutin ang bell and all para lagi kayong update sa aking mga video na i-upload. Ha? At maraming salamat sa mga kliyente ko sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, at iba't ibang parte ng mundo.
Saan man kayo naroroon, shout out sa inyong lahat at sumayin niyo palagi ang pagpapalang ng Diyos at ang kagalingan niyo at kalakasan. At magkaisa tayo sa darating na panahon para matapos na ang ating mga problema sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino at sa mga gobyerno, nasa Kongreso at Senado at sa administrasyon ng ating Pangulo. Kaya please like and share and pray for us and safe country, no? Iligtas natin yung ating bansa. Yun lang. Wala na akong masabi kasi lahat nasabi ko na dyan sa mga tarot card ko na nakalagay kasi iniintay ko lang yung mga resulta nangyayari na. Kaya sa lahat ng mga hindi naniniwala sa akin, it's up to you. Wala akong magagawa sa iyo, pero pag sinabi ko, mangyayari. Papatunayan yan sa inyo ni Madam Bertrudes dahil marami ng pa-legit at marami ng pundasyon si Madam Bertrudes ng mga kliyente na balik-balik sa kanya, kaya lagi na akong busy talaga at isang lagi sumasakit ang ulo kasi pag marami akong ginagamot at inalagaan ng prayer at aura and ritual at sa lahat ng mga nagpapagawa, maraming salamat po sa lahat ng mga umorder ng Lucky Charm and Protection. Naway mapagana niyo palagi yan at ang kailangan lang yan ay paniniwala at buong tiwala ko mapagana niyo yung orasyon at ritual na inikinarga natin dyan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga ka-Bertrudes ko. Mag-ingat po kayo at palagi tayong magdasal mga ka-Bertrudes sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa sapagkat talagang labanan at nanganganib. Sinabi ko na sa inyo yan, that is the final countdown ng mga Clash of Clans, labanan at ubusan ng tapang. Kaya takutan lang yan. Kung sino maunang matakot, takot. Kung sinong totoong matibay, yun ang mananaig. Kaya pagdasal natin na ang katotohanan at kabutihan ang mas manaig sa kasamaan at kasinungalingan ng mga taong gahaman sa kapangyarihan at kurap sa kaban ng bayan. Kaya sa lahat po ng mga ka-Bertrudes, please heart prayer na para maayos na ang ating bansang Pilipinas. Ipagdasal natin ang mga mabubuting tao sa ating gobyerno na maghari at pagpalain ni God upang maprotektahan ng ating country at ang mamamayang Pilipino. Kaya maraming salamat po sa inyo and God bless you. Hanggang dito na lang at abangan nyo na lang ang susunod kong video. At nakakalungkot ang aking mga naobserbahan at nabibisyon sa mga sinusubaybayan nyo na pangyayari at mangyayari at nagaganap sa kasalukuyan at hinaharap. Kaya dasal po tayo mga ka-Bertrudes at magkaisa, magtulungan at wakasan na natin ang ating mga laban sa kasamaan.
Okay, mga kabertudes, basbasan ko muli kayo para kayo ay mabasagan ng mga negatibo at magkaroon kayo ng mga magagandang idea at magandang pakiramdam. Thank you very much for watching and have a blessed you. And God bless you. More power, more blessings sa inyo lahat. At good morning. At matutulog muna ulit ako. At oras na. Ito oras ako nakagawa ng video. Kaya please like and share and subscribe. At masaya na ako kapag nadaragdagan ng aking subscriber. Kahit isa, dalawa o tatlo, I'm happy. Okay. Maraming salamat po and God bless sa lahat ng hindi ako makausap at makontak. Add nyo lang po yung aking Facebook na Bertudes or excuse, tawagan nyo ako sa 0962615524. Alright? Thank you very much. Happy lang, good vibes lang for akit swerte. Always panalo, always maganda pa rin tayo at magandang pogi. Thank you so much and God bless you all. More power. Thank you po. God bless you po. Ingat po kayo dyan palagi.